Hello, hello, Sagittarius! Welcome to my channel. Hello, welcome. This is Tarot Sag JP, Fortune Whisperer. Ako si Che. So, first time ko pong magbasa ng baraha sa mga Sagittarius. So, kung may mga Sagittarius po dyan, welcome po kayo sa channel ko. So, guys, paalala lang po ng ating reading ay pangkalahatan, general. Hindi po ito personal reading. So, sana po maintindihan po ninyo na ang lahat po ay hindi makaka-resonate kasi po ito ay general. Ibig sabihin, kung anong lumabas sa baraha, hindi po ibig sabihin na lahat po kayo ay makaka-resonate, okay? So, always, remind ko lang po na it won't be for everyone talaga ang reading natin 'no, kasi general nga paulit-ulit 'no. General ito guys, okay? So, Sagittarius, nandito ako para, tingnan ng inyong, energy, ang inyong, baraha para sa huling, week ng April. Sagittarius. Okay, welcome sa aking channel. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel ko, please do subscribe. I-click na rin po dyan yung maliit na bell para po updated po kayo sa ating mga bagong uploads. Okay, Sagittarius. Gagamit po tayo ng dalawang card. Ito pong last nating gagamitin, ang Angels Oracle card. Titingnan natin kung anong message ng Angel sa inyo. And gagamit po tayo ng card na ito para po sa inyong energy. Okay? So, mag-i-start na po tayo. Sagittarius. Okay. Okay. Welcome ko po kayo lahat, Sagittarius, sa aking channel. So, I do appreciate po kung makapag-subscribe po kayo at maging isa po kayo sa aking taga-subaybay. Magpapasalamat po ako una po sa inyong lahat. No? Thank you for supporting my channel. Thank you all so much. Appreciated ko po talaga lahat ng help nyo, lahat ng inyong mga support. Thank you. Okay, bumunot po tayo ng 9 na cards para sa inyong huling mga araw ng April. Okay, Sagittarius. Pasensya na po kayo sa aking mga kamay kasi maliit lamang ang aking kamay. Hindi ko basta-basta mahawakan yung cards. Okay. Okay. Spirit. Bigyan niyo po ako ng wisdom, knowledge na ma-interpret ko ang lahat ng mga may bibigay mo sa aking message sa mga barahan na aking mapipili para sa Sagittarius. Para sa kanilang energy sa huling linggo ng April. Spirit. Knight of Cups, 10 of Swords, Queen of Pentacles, 6 of Swords, the Devil. Oops, sorry, gomenasai. Maganda ng panahon dito sa Japan, guys. Mainit-init na. Hindi na siya malamig. The Tower. Oh. May mga kakaibang naranasan ang mga Sagittarius ng iba sa inyo. 4 of Cups, Magician, and the Knight of Wands. So, kukuha po tayo ng isang bonus card para sa mga Sagittarius. Okay. Bonus card. King of Pentacles. Wow. Ganda ng bonus card nyo, guys. King of Pentacles.
Okay, let us start. Spirit, 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 please. Bigyan niyo po ako ng knowledge, ideas, and wisdom to interpret ang lahat ng mga cards dito ay ma-interpret ko ng tama. Okay. Wait lang guys kinukuha ko lang lahat ng mga energy ninyo at ang lahat ng magiging maibigay ng mga cards sa akin. Kung anong i-interpret ko or mahabigay sa akin ng spirit. Okay. Okay. Knight of... Okay. Okay. Knight of Cups. Okay. Ang Knight of Cups, no, maiba sa inyo, Sagittarius, ay in love, no? Kayo yung mga taong dreamer and idealist, kumbaga. So, nag-o-open drawn to sa romantic responsibilities and emotional connection. So, kung in love ka, or in love siya, or in love kayo dyan, or kung sino ang in love sa inyo, this card, no, encourage you to explore your creative side and express your emotions, no, sa pamamagitan ng mga writings, 'di ba? Kasi pag in love ka, ang iba sa inyo siguro guys, in love na pero hindi sila expressive. Hindi sila yung tipo ng taong na-express nila ng agad-agaran yung kanilang mga nararamdaman, no? So, kailangan pinapakita dito sa card guys na kailangan gumawa ka ng way, ng paraan na ma-express mo yung nararamdaman mo sa isang tao or sa special person na 'yan. Para kumbaga, yung self-expression 'no, kumbaga, mai-express mo kung ano yung nasa saloobin mo, kung talaga bang mahal mo siya or malamang o 'di ba, baka siya rin ay love ka or type ka rin 'di ba? So, mas mabuti ng, magkaroon ka ng, lakas ng loob 'no, kasi ito ay romantic, responsibilities 'no, na, nagdo-drawn siya ng romantic responsibilities or romantic relationship. So, kung gagawa ka ng paraan, malamang na yung taong gusto mo ay mapapasa iyo. Kasi napaka-in love mo talaga sa kanya or siya man ay in love sa'yo. So, malamang, naghahanap din siya ng way or naghahanap ka ng way kung paano mo i-express yung feelings mo sa kanya. Knight of Cups, okay, mga Sagittarius, mga in love diyan, sana all in love. Ten of Swords. Ten of Swords, wow. Parang ang hirap ng sitwasyon ng, iba sa inyo, Sagittarius. Kasi ang Ten of Swords nagsi-signifies ito ng difficult ending 'no, crisis or a period of intense pain 'no, suffering sa inyong lahat 'yan, yung mga, hirap at pasakit yung nararamdaman. So, kumbaga ito nagpapakita na, ah, mabigat yung mga nararamdaman niyo or na naranasan ninyo. Kumbaga, ang hirap at pasakit 'no, may mga intense pain kayong nararamdaman or mararamdaman sa hinaharap. Kasi ang reading natin guys, mga mahal kong Sagittarius ay, puwedeng mangyari sa kasalukuyan or sa hinaharap 'no, presence and, future ang ating reading na ito. So, malamang ang iba sa inyo naka-experience na ng, pain 'no, ng mga intense pain sa buhay ninyo na hindi niyo talaga maiwasan. So, nagpapakita ito guys na, tawag dito, may betrayal 'no, may betrayal na kayong nararanasan or pinaranas sa inyo na ma-betray kayo ng mga taong mahal niyo or mga taong nasa palibot ninyo. Especially sa mga taong, akala niyong, nandiyan 'no, para sa'yo sa hirap at sa, hirap man o sa ginhawa. So, na-expect niyo na nandiyan siya pero in return, binitray kayo or kumbaga, tinusukan kayo ng patalino sa likod 'no, ang Ten of Swords. So, sa betrayal guys 'no, nagsa-suggest ito ng feeling of betrayed 'no, stab in the back, and often due to circumstances beyond one's control, ang Ten of Swords. So, malamang ang iba sa inyo makakaranas pa
ng hindi maganda, no? Makakaranas pa or nakakaranas na ng mga ganitong sitwasyon sa buhay-buhay ninyo. So, tawag dito, ang Ten of Swords guys, no, ang transformation sinasabi dito guys na hindi lang siya negativity, no, negativity imagery, no, despite of negativity imagery, the Ten of Swords, no, ultimately points toward a shift, no, and potential for transformation ang card na ito. So, it marks the end of a cycle and the opportunity for a new beginning, ang card. So, malamang na kung nakakaranas man kayo ng hirap, pasakit, betrayal, no, sa buhay ninyo, ma-o-overcome niyo 'yan, no? May ano, may end of cycle ng buhay ninyo, no? Cycle and tawag dito, the end of a cycle, no, and the opportunity para sa pagbabago. Pagbabago ng inyong landas na tatahakin, pagbabago sa inyong kasalukuyang hinaharap na sitwasyon, pagbabago sa mga taong nakapalibot sa inyo, ang Ten of Swords. So, magiging matatag, magiging kailangan guys ang kung ano man yung naranasan niyo sa buhay, pinapakita dito guys na wag kayong mawalan ng pag-asa, no? Gawin yung isang inspirasyon ang mga nararamdaman ninyo, Sagittarius, or ang mararanasan pa ninyo or ang mga mararamdaman pa ninyo sa kasalukuyan or sa hinaharap. Gawin yung isang stepping stone kumbaga para makuha niyo kung ano mang mga minimithi niyo sa buhay. Ten of Swords, okey. Queen of Pentacles. Ang Queen of Pentacles guys na tawag ito ay magandang klaseng baraha, no? Ang potential ito guys ay for fertility, no? The new beginning, period of stability sa buhay, may abundance, no? And ability to manage your material needs. And kayo ay nagki-create na ma-secure niyo yung foundation ng buhay ninyo. So, nagpapakita ito guys na ang Queen of Pentacles, no, time to appreciate what you have, no, and to take care of your physical needs. Kumbaga, kailangan niyo rin pahalagan yung sarili niyo, no? Katulad nga dito sa card na 'to, Ten of Pentacles, Ten of Swords. So, pinapakita dito guys na kailangan niyong bigyan ng halaga ang inyong buhay. Bigyan niyo halaga ang inyong sarili, no? Dahil sa pagpapahalaga kailangan kasi guys hindi lang ibang tao yung bigyan yung pagpahalaga. Siyempre kailangan niyo rin unahin yung sarili niyo. Pahalagahan ang sarili ninyo, pahalagahan kung ano yung ang kahalagahan ng buhay ninyo, pahalagahan ninyo yung buhay-buhay, ang inyong mga minimiti sa buhay or gusto niyong makamit sa buhay ninyo, kailangang pahalagahan niyo para ma-maintain niyo yung kung ano yung gusto niyong maabot sa buhay, ma-maintain niyo yung goals kung mayroon kayong goals, no? Kasi 'pag wala kayong pagpapahalaga, mauuwi sa wala yung kung ano mang mga minimiti niyo sa buhay. So, imbis na ma-overcome niyo ang lahat, nagkakaroon kayo ng mga betrayals, no, problema. So, kayo guys, Sagittarius, kailangan ninyong maging matalino, no? Matalino sa pagtanggap sa mga nararanasan ninyo, no, sa hinaharap or sa pangkasalukuyan. Kailangan maging matatag kayo sa buhay, no? And ito rin guys, nagsi-signifies din ito guys na parang isang nanay, no? Mother, no? Tawag dito, may pagpapahalaga sa family and responsibilities, no? Habang ang iba kasi iba dito guys, no, sa inyo, mga magulang, mga parents, single mom, no, or nanay, na habang gumagawa kayo ng mga responsibilities ninyo sa loob ng bahay, kahit na pagod kayo, gumagawa pa rin kayo ng way, no, na tawag dito, ang bigay ng pagpahalaga or bigay ng financial, no, needs sa inyong family. So, ang iba sa inyo dito guys ay nagtatrabaho, hindi lang isa, hindi lang dalawa, doble-doble yung kayod ng isang nanay dito, ng iba sa inyo.
para lang, at ano dito, maka-create kayo ng financial abundance sa inyong family, 'no? Nag-i-strive ka to create a warm and secure environment para sa family mo and sa loved ones mo. So, while giving your love and support freely, kumbaga. So, wala kayong hinahangad na kung ano man, basta ang iniisip niyo lang ay makapagbigay kayo ng pagpahalaga sa inyong family, 'no, sa inyong mga minamahal sa buhay, sa inyong surroundings. So, pinapakita dito guys na ang Queen of Pentacles ay sagisag ng isang, ulirang ina, 'no? Ulirang ina na nagbibigay ng, lahat ng kanyang, makakaya para sa ikaunlad ng kanyang, pamumuhay kasama ang kanyang family, ang kanyang loved ones, 'no. So, saludo ako sa mga mother diyan na masisipag, 'no, kahit na pagod na hirap na, still, nakangiti, taas noo, na maihaharap sa pamilya niya na kumakayod siya para sa ikaliligayan ng family niya, ng loved ones niya, at sa future ng family niya. Queen of Pentacles. Okay? Six of Swords. Ang Six of Swords, guys, generally signifies transition, moving forward, no? Open way from a difficult situation, no? Itong Six of Pentacles. So, nag-i-indicate ito na kailangan mong kung ito, nakakaranas kayo ng pasakit, hirap sa buhay, mga naranasan ninyong mga betrayals diyan. So, kailangan mong i-let go, no? Need to let go of something, whether it's a relationship or sa trabaho ninyo na feeling nyo ay ang surroundings nyo sa loob ng trabaho ninyo ay napaka-toxic na, no? Or a way of life, no? To move forward. So, kailangan mo mag-let go. Let go sa mga bagay-bagay na hindi nakaka-help, no? Sa inyong growth bilang isang individual. So, pinapakita dito guys na kailangan mong tawag dito, kasi ito ay transition, no? In moving forward ang barahan na to. So, may more stable, peaceful one, peaceful living ang makakamit mo pag na-let go mo yung lahat na kung anong hindi dapat na, di labat na panghahawakan. Kumbaga kailangan mong mag-move forward. Iwasan ang mga hindi bagay or iwasan ang lahat ng hindi nakakatulong sa inyo na dati gusto nyong panghawakan habang buhay pero kailangan nyong ma-realize, Sagittarius, na kailangan nyong mag-let go. Let go of something na hindi nakakatulong sa iyong financial abundance, sa iyong pagkatao, sa career, no? Sa iyong relationship. Let go. Kung sa relationship man, kailangan kung may mga red flags ka na nga nakikita diyan, huwag maging martir. Let go. Move forward. Kailangan gumawa ka ng way para lumigaya ka. Kasi, guys, alam nyo yan, ikaw gumagawa ng sarili mong kaligayahan. So, kung pinipili mong maghirap, pinipili mong masaktan, nasa sa iyo yan. Pero ang sinasabi ko dito guys, ang ina-advise lang ng baranat na ito, let go. Let go, let go, let go. Sa mga hindi bagay sa buhay mo na hindi makakatulong sa iyo. Let go. So, nasa sa inyo yan guys kung may mga desisyon kayo sa buhay na gusto nyong sundin. Basta ang cards na ito guys nang sasaad na kailangan mag-move forward, kailangan maging matatag, no? May pananaw sa buhay. Kung gusto nyong lumigaya, let go. Okay? The devil. Nagre-represent ito guys, no? Temptation. May unhealthy attachment na ang devil. So, malamang almost sa inyo Sagittarius ay sa relationship nagpapakita ito sa relationship guys, no? Emotional relationships, no? Ang inyong card. So, nagpapakita ito na iba sa inyo, no? Iba sa inyo dahil sa mga temptasyon sa buhay, no? Mga unhealthy relationships, nakakaranas kayo ng betrayal, no? Nakakaranas kayo ng
bighati at hirap, no, dahil sa betrayals na natanggap ninyo dahil sa devil na card na lumabas na ito. So, may unhealthy relationship kayo, iba sa inyo ngayon, iba sa inyo mga Sagittarius. So, kailangan mag-let go. Ito nga sinasabi. Kung nakakaranas kayo ng unhealthy relationship or toxic sa buhay ninyo, mga tao sa paligid ninyo, guys, i-let go nyo na sila. Wag nyo na silang wag nyo na silang hawakan pa or i-hug pa yung mga taong ganyan, no, nasa palibot ninyo. Kasi hindi ito makakatulong talaga sa inyo. Yung barahan ninyo guys nagsasabi na ng kailangan niyo mag-let go para hindi kayo masaktan, no? Tower. Okay. The image of the falling tower and people, no? Aray. Ang people, no? People, no? Nagsasuggest ito guys na lost control over one's life ang card na ito. So, feeling disoriented kayo, no? Na kailangan yung makawala sa kung anumang nararamdaman ninyo. No, ang nagrepresent ka dito just ng chance, no? Ito nagre-represent din ito ng chance ng break free, no? From old patterns and structures sa buhay ninyo. Ayan. Kailangan nyo guys na mag-adapt to new circumstances, no? Kumbaga ang message ng tower na ito guys ay nag-i-encourage sa inyo, no? Na kailangan yung harapin kung ano man yung mga difficult na mga sitwasyon, mga mahihirap na katotohanan sa buhay ninyo, kailangan yung harapin. Kailangan yung harapin 'yan para maiwasan ang betrayal, maiwasan ang sakit, no? Kailangan yung let go. Harapin ang lahat ng mga temptasyon, problemang binibigay sa inyo ng mga taong nasa palibot ninyo. Let go sa toxic relationship, mga Sagittarius, or kung may family man kayo, no? Kasi hindi lahat ng family guys ay masaya, no? Merong binibitray ka ng sarili mong kapatid, binibitray ka ng sarili mong kadugo, no? Hindi lamang ito sa relationship pinapakita guys, maging ito ay related din ito sa family, no? So, ayan. So, kung may family ka na nagbigay sa iyo ng sakit, ng betray, no? Na binitray ka or tinraidor ka ng isa mong kapamilya, let go, no? Let go mo na yan guys ang sakit na nararamdaman mo para maging masaya ka na maka-move forward ka. Kasi pag hindi mo yan na let go, hindi ka makapag-move forward kasi iniisip mo pa rin yung mga ginawa sa iyo ng mga taong mahal mo, no? Na inaakala mong pamilya mo or mahal ka, pero in return ay traitor pala sa buhay mo. So you have to let go para maging masaya ka or makamtan mo yung kasiyahan sa buhay ninyo. Forgive nga Hindi mo man makalimutan yung ginawa niya, pero kailangan mo mag-forgive, no? Kung hindi mo man maibalik yung trust na naibigay mo sa kanya, kailangan mo rin magpatawad, no? Sa bandang huli, ikaw rin naman ang tawag dito, kapag hindi ka kasi guys, hindi tayo makapag-forgive sa isang tao na nagkasala sa atin, 'di ba, hindi natin maramdaman yung peace of mind or hindi tayo makakaramdam ng kaligayahan or saya. So, malamang dito sa inyo guys ay may mga pasakit na naramdaman or mararamdaman pa sa parating na mga araw. Pasensya na po kayo guys. Pagod na pagod ako kasi panggabi ako. So, ngayon day off ko. Chef ko panggabi. So, medyo pagod na pagod ako. Mahirap maging isang caregiver sa Japan guys. Mahirap talaga. Okay. 4 of Cups. Okay, 4 of Cups. Anong ibig sabihin ng 4 of Cups? Ito guys ay sumasagisag ng iba sa inyo ay parang walang gana. Walang gana sa lahat ng bagay. Parang nawawalan kayo ng gana, no? Nawawalan kayo ng amor, no?
may feeling stagnation kayong nararamdaman sa buhay ninyo. Kaya nami-miss niyo yung opportunity na dumarating sa buhay ninyo kasi, nakakaramdam kayo na unmotivated kayo, 'no? Uninspired kayo sa buhay ninyo or bored na bored kayo sa buhay ninyo. Kaya kahit na alam niyong nasa harap niyo na yung opportunity, na kumbaga, isang ano lang, isang dipa na lang, makukuha niyo na yung opportunity na 'yan, nawawala or kumbaga, na-miss niyo yung opportunity na yun dahil sa wala kayong motivation, 'no? Unmotivated kayo, tapos uninspired pa kayo, 'no? Tapos bored pa kayo sa inyong, sariling sitwasyon, 'no? Kaya may tendency na na-overlook mo yung mga oportunidad or gifts that are right in front of you, 'no? Due to a lack of awareness, 'no, or engagement sa mga, dumarating sa buhay ninyo, 'no? So, this Four of Cups, 'no, guys, 'no, nag-e-encourage you to examine your current state of mind, 'no, ang mga perspective ninyo and to consider what you truly desire, 'no? Ano yung mga steps na kailangan mong gawin para mag-move forward ka, 'no? Maiwasan mo yung mga, boredom na yan sa buhay ninyo. Kasi guys, ang tawag dito, opportunity guys, 'no, isang beses lang yan dumarating sa buhay ng tao. So 'pag, na-miss mo yan guys, wala na yan. So kailangan guys na magkaroon ka ng motivation, 'no? Kung gusto mong lumigaya, kung gusto mong sumaya, kung gusto mong magkaroon ng, secure na kinabukasan, lalo na sa financial mo, 'no, sa hinaharap mo, kailangan magkaroon ka ng motivation, 'no? Kailangan magkaroon ka ng inspiration, 'no? Ano kaya mga dapat mong steps na gawin para maiwasan mo yung mga, nararamdaman mong ganyan? So, malamang, lumabas ka, mag-enjoy, 'no? Kung mahilig kang mag-hike, 'no, hiking, o mahilig kang mag-cycling or mahilig kang mag-club, 'di ba? Mahilig kang mag-disco, may disco pa ba ngayon sa Pilipinas? 'No, dati ako mahilig kami sa disco nung college life, wow, saya-saya. Meron pa kaya ngayon disco? So kung 'yan guys 'no, para kumbaga, maano mo yung self mo 'no, ma-renew mo yung mabago mo yung kung ano yung mga iniisip mo, maano mo kumbaga, makapag-isip-isip ka ng tama 'no, na maiwasan mo yung kung ano man yung nararamdaman mo na unmotivated ka 'no, na bored ka na sa buhay mo na dahil na yan sa bored ng buhay mo niyan, parang nawalan ka na ng gana sa lahat-lahat ng bagay 'no, sa inyong trabaho, nawawalan ka na ng ganang mabuhay, nawalan ka na ng gana sa lahat-lahat. So, sayang ang buhay guys 'no. Kailangan pahalagahan mo yung buhay mo habang humihinga ka pa. So, kailangan lumigaya ka, go out 'no, take a vacation, travel 'no, mag-club ka, kumbaga, mag-bar, 'di ba? Yun na yung mga steps na gawin mo para ma-enjoy mo yung buhay mo. Kasi sayang yung buhay guys 'no, 'pag nagmumukmok ka lang sa isang lugar 'no, feeling bored ka. So sayang ang oras, sayang ang buhay. So go out, enjoy your life 'no, don't miss the opportunities na dumarating sa buhay mo, grab it 'no, para, grab it 'no, para siyempre para din naman yun kasi sa ano mo, sa future mo 'no, sa hinaharap mo. Paano na lang kung magkakapamilya ka na or paano lang yung kung ano ka na ngayon, kung taken ka na or married ka na tapos ganyan-ganyan pa yung ano mo, yung yung nararamdaman mo, 'di ba? So, sayang ang life. Enjoy 'no, enjoy your life 'no, kasi ang buhay ay mahalaga yan, precious yan guys. Okay, Magician. Magician. First in major arcana 'to guys, ang card 'no. Alam mo ba kung ano ibig sabihin nito? Kung magkakaroon ka ng motivation 'no, sa buhay mo, inspirasyon sa trabaho, sa lahat ng bagay, mga opportunities sa buhay na dumarating sa'yo ay na-grab mo,
Magician guys, no, symbolizes manifestation. You have the ability and power, no, na makuha ang lahat ng bagay ng gusto mo. Kung hindi ka makakaramdam ng boredom na yan sa buhay mo, no, you have the skills and the resources, no, para makasucceed ka or maging successful ka sa buhay mo. Magician guys, no, sa manifestation, ang card na to ay strong indicator, no, indicator of the ability, no, na makuha mo yung mga desires and intention mo into reality, kumbaga. So, kailangan grab kung may mga opportunity sa buhay na dumarating sa'yo, grab it, no? Na pahalagahan mo kung ano mga dumarating sa buhay mo. No, kasi ang card nito guys ay nagsasabi na symbolizes manifestation sa buhay mo, wealth, no? Ability and power, no? Sa lahat ng gusto mong gawin sa buhay mo, makukuha mo. Kasi may ability ka guys eh. May kakayahan ka. No, may kakayahan kang maging wealthy. May kakayahan kang maging malaya sa lahat ng bagay, sa kapirahan, sa kaligayahan, no? Sa relationship, no, may ano ka, may strength ka, may power ka, and may ability ka na maging maligaya, maging masaya, maging stable sa buhay mo. Basta iwasan mo maging unmotivated, uninspired, at saka bored, kumbaga. Iwasan mo ya guys kasi ito sinasabi ng baraha mo. The Magician, okay? Symbolizes everything na gusto mong makuha sa buhay mo, ang desire mo, manifestation mo, makukuha mo. Sabi ni Magician. And the Knight of Wands, ang Knight of Wands guys ay nagpapakita na nag-i-enjoy ka eh. Ayan. Masaya ka. Masayang-masaya ka guys, no? Sinasabi dito guys na kung may tawag dito, kung may may mga desire ka sa buhay mo, no? May mga gusto kang makamit sa buhay mo. Makakamtan mo yan guys. Basta kumbaga magkaroon ka lang ng tatag at prinsipyo at kumbaga magkaroon ka ng motivation sa buhay mo para makamit mo ang mga magandang mangyayari sa buhay ninyo, no? Knight of Wands. Kasi nagsisimbolize ito guys ng katatagan, kaligayahan, no? Kasaganahan, no? Nag-i-enjoy ka eh. Enjoy ka na eh. Oh, happy ka na. So, kailangan maging matatag lang, maging masipag, no? May magkaroon ng pananaw sa buhay para makamtan mo ang lahat ng gusto mong makamit sa buhay ninyo, Sagittarius. Maganda yung ano nyo, maganda ang message ng barahan ninyo. Talagang para sa motivation ninyo bilang isang individual, bilang isang tao, no? So, kailangan maging matatag, magkaroon ng determinasyon at magkaroon ng maging inspired kayo sa buhay ninyo sa lahat-lahat. Okay? Ang inyong at saka guys, ang inyong bonus card, King of Pentacles. So, alam nyo ba ang ibig sabihin ng King of Pentacles, guys? Kapirahan, no? Kapirahan yan, guys, ng King of Pentacles. So, nagsasaad ito ng financial abundance, inspired ka sa buhay ninyo, guys, no? Masaya ka sa buhay mo, magkakaroon ka ng financial abundance, no? Magkakaroon ka ng tawag dito, kasaganahan sa pera kasi nagre-represent ito ng material success, financial abundance, no? Personal growth, prosperity, leadership, itong King of Pentacles. So, nag-o-open sin as a diplomatic businessman ang attire niya, guys, so, 'di ba? Ito yung nagpapakita talaga, guys, na success, material success, financial abundance sa buhay ninyo. Kasi kung ito guys yun nga yung sabi ko, kailangan maging lang kayo, inspired kayo, at saka motivated person, no? Para makamit nyo yung kung ano mga minimithi nyo sa buhay. Makamit yung kaginawahan, sa kapirahan, no?
at sa hinaharap, no, magiging financial freedom kayo. Makamit niyo yung kung anong gusto niyo makamit sa buhay niyo. Kasi habang may mga positive views tayo sa buhay natin, pinapahalagahan natin ang ating mga buhay, ang future natin, no, nag-iimpok tayo, masigasig tayo, masipag tayo, ma-inspired tayong gumawa ng lahat-lahat para sa ating ikabubuti. Magkakaroon talaga kayo ng abundance sa buhay-buhay ninyo, no? King of Pentacles, abundance, kapirahan. So, kailangan gawin niyo ito, Sagittarius. Kailangan maging maligalig, masigasig, no? Maging inspired at huwag i-miss yung mga opportunity dumarating sa buhay ninyo dahil lang sa bored kayo or dahil lang sa wala kayong gana or dahil lang sa iniisip nyo na susunod na lang, next time na lang, no? Iwasan yung mga ganyan sa buhay. Kasi pag ginawa nyo yan guys, hindi talaga kayo, kumbaga, hindi talaga, walang improvement sa buhay ninyo. No? Mauuwi talaga sa lahat-lahat yung kung gusto, yung mga minimithi nyo sa buhay. So, kailangan magkaroon kayo ng inspirasyon sa buhay, motivated kayo, no? At isipin nyo lagi guys na hanggang may buhay, hanggang humihinga tayo, kailangan magkaroon tayo ng security sa buhay natin. Kailangan nating maging matatag, matapang at kailangan nating maging makasiguro, no, sa ating future sa hinaharap. So kailangan nating mag-let go sa lahat ng mga bagay-bagay na hindi nakakabuti sa atin at hindi nakakatulong sa atin, lalo na sa ating financial, no? Kaya maging motivated tayo sa lahat ng bagay, guys. So Sagittarius, this is your message for this para sa last week ng para sa mga last days ng April. Ayan. So guys, thank you and don't forget to subscribe sa channel natin. Uulitin ko guys, let go sa lahat ng hindi nakakabuti sa inyo. Let go and move forward guys, no? Let go nyo yung lahat-lahat ng mga negativity sa buhay ninyo, ang lahat ng mga toxic sa buhay nyo, sa relationships man yan, sa family man yan, let go, no? Forgive kung may nagkasala sa inyo, forgive and forget, kumbaga, no? Hindi nyo man makalimutan yung mga nagawa nilang pagkakamali sa buhay ninyo, kailangan nyo silang magbigyan ng kapatawaran para makamtan nyo ang totoong kaligayahan. And be motivated, be inspired para makuha ang kaginawan sa kasalapian. Kasi kayo ay isang magician, may ability kayo makuha ang lahat-lahat ng gusto ninyo sa buhay. Now, financially, spiritually, emotionally, mayroon kayong power, mayroon kayong strength, no? Kasi kayo ay isang magician. So, magagawa nyo ang lahat ng gusto ninyo, no? Ang mga dream ninyo magiging realidad, maging totoo. Ayan, okay? That's all for today, Sagittarius. And good luck sa inyo, sa inyong mga huling araw. At kailangan mag-ingat kayo lagi. So, that's all for today. Thank you, Sagittarius. Thank you for watching and have a nice day. God bless, guys. Love you. See you.